I-bless po natin siya. Pastora MK, you are the source of blessing. Pastora MK, you are the source of blessing. Amen. Hindi ako sanay, hindi mo nakilig, anak ko. I'm free today. Ayan, so, batiin natin ang bawat isa. You are the source of blessing. Amen. Kayo ay mga tunay na pinagpala. And today, lubusin po natin ang pagtanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Gawin natin tunay na mapagpala ang ating mga buhay sa pakikinig ng salita ng Diyos. So yung message po natin today, this is the message of WRC 2026 Recent Tongue, Lecture 1. So expected ninyo sa mga susunod na weeks, we will have our pulpit message gamit ang Lecture 2 and Lecture 3. Ayan. So yung title ng Lecture 1 natin is Spiritual Emperor. Preview way. So later, I will explain what is that word preview or way. But spiritual emperor, ano ba yung reason kung bakit kailangan natin mag-establish or palakihin yung mga remnants natin as mga spiritual emperor? We need to find it quickly, sabi nga ni Reverend Yu. Kailangan natin erase yung mga remnants natin na bilang mga spiritual emperor dahil punong-puno na ng kaguluhan ng mundo ito. Our world is full of disasters. Ang dami nang nangyayari. Ito nga lang, di ba po, sa Pilipinas pa na. Talamak na, sobrang dami na nang nangyayari sa paligid natin, sa gobyerno, sa weather natin, sa poverty, yung pagmahal ng mga bilihin, everything is a disaster. Even inside our family, we are facing disaster. Ganun kalala yung sakuna ng mundong ito. Kaya marami po sa atin, hindi man natin naikikwento sa iba, naiyahayag sa iba yung mga pinagdadaanan natin personally and in our family. Pero lahat po ng yan, lahat ng bagay na yan ay may dahilan po. And alam natin na kadalasan sa mga nakikita niyo sa balita, maraming mga tao na sinisisi yung gobyerno, sinisisi yung presidente, gusto ng pagbabain yung presidente o yung mga nakaupo sa gobyerno. Pero this cannot solve our problem. Even yung problema sa pamilya natin, hindi naman para puntahan tayo ng presidente para i-resolve yung problema natin, di ba? That is not the kind of emperor na pwede natin ma-expect sa ating presidente o sa gobyerno natin. Ano ba yung klaseng spiritual emperor yung kailangan natin at this age at sa mga susunod pa na henerasyon? So, kung makikita ninyo, parang ang hirap na makakita ng isang emperor or isang mga nasa taas ng posisyon na matino. Tama ba? Kasi everyone, halos lahat ay nagkakaroon na ng mental illnesses. Ano ba yung mga mental illnesses na yun? Maraming mga problema yung nangyayari minsan, yung kasakiman ng tao, yung corruption, ano pa, yung kagustuhan ng tao na yumaman, kaya ang ginagawa, ninanakaw yung pera ng gobyerno. Even kahit sa loob ng pamilya natin nangyayari yung corruption, tama ba? Sa loob ng pamilya natin nangyayari yung mga insidente kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng bawat isa. Kaya dito pa lang nagsisimula, sa loob pa lang ng tahanan, dito pa lang nagsisimula na yung problema sa pag-iisip. Punong-puno ng pag-aalala. And this is something na hindi natin mariresolve agad. Diba? Hindi natin to masusolusyonan agad by having good jobs or by having a lot of money or having a good wealth. Alam niyo yun? O kahit na napakatalino mo, hindi ito mariresolve ng mga bagay na yun. Kasi yung problem na yan ay nagmula pa noon. So kung makikita ninyo, halos lahat naman po ng tao is having a difficult time solving each and everyone's problem. Tama po ba? Kahit yung mga sariling problema natin. Kaya, ano po yung mga qualities ng isang spiritual emperor yung dapat natin ma-possess bilang mga remnant o bilang mga partisa ng Diyos? Ano yung kailangan natin ma-possess? So, alam ko, studying is important. We can possess a lot
mathematics, by studying, pero kailangan nyo malaman bakit ito importante. Bakit importante na mag-aral kayo ng mabuti. And bukod sa pag-aaral ng mabuti, bakit importante na makita ninyo yung tunay na kasagutan kung bakit kailangan nyo mag-aral ng mabuti. So, dito sa message natin, we will have this called preview o magkakaroon tayo ng preview sa kasagutan in advance, no? So, ito yung dapat nyo ma-discover dun sa message natin today o yung sa message ng lecture 1 ng WRC. There is a way. Mayroong daan. Hindi lang basta daan, kundi ang daan. Ibig sabihin nito, ang tanging daan para makita natin yung solusyon sa lahat ng problema, yung solusyon sa ating kinabukasan, at yung solusyon sa lahat ng nararanasan natin sa kuna this day, today. So, sa ating intro, no one knows. Yung walang nakakaalam ng daan na to. Walang nakakaalam ng kung paano nagsimula ba ang mga problema nito. Even sa school, hindi naman tinuturo ang patungkol sa Genesis, tama ba? Sa school, hindi tinuturo that there is Satan. Even yung parents natin, lumaki yata ako, hindi ko narinig sa magulang ko yung patungkol kay Satan. Madalas narinig ko, kung ikaw, ugaling satanas ka, ugaling demonyo ka. Di ba? Ganun yung naririnig natin, tama ba? Pero hindi tinuturo sa atin, ano ba yung kayang gawin ni Satan sa buhay natin. And these problems cannot be solved kahit sino sa loob ng pamilya ninyo. Even the president, our president, this cannot be solved. Kaya, ito yung mga problema na hindi kayang solusyonan dahil hindi natin alam simula pa lang. Number 1, si Satan. The moment na ikaw ay pinanganak pa lamang, alam mo ba na ikaw ay anak ng Diablo? Diba? Masakit pakinggan. Pero this is the reality. Ito ang katotohanan na tayong lahat o yung mga ipapanganak pa lamang, lahat tayo ay mga anak ng Diablo. Because we are stuck in Genesis chapter 3 and no one knows about this. Kaya naman pinipilit ng tao na solusyonan yung problema na hindi naman nila alam. Tama ba? Pinipilit natin solusyonan yung mga problema na nakikita natin pero without knowing na ang problema pala ito, kaya lalo tayong naghihirap. Second, we are trapped in Nephilim. If you know, yung panahon ng Nephilim, a lot of people, a lot of mga taong matataas, they are only focusing sa tagumpay. Kaya tayo, na-adapt natin yun, that we only aiming for tagumpay. We are only aiming for money, tama ba? We are only aiming for high position and honor. So lahat ng yun, na-imprint sa atin because we are trapped in Genesis, or we are stuck in Genesis chapter 3 problem. In Tower of Babel, the disaster, the Tower of Babel that continued to arise. Hanggang ngayon, napakarami pa rin mga tao, mga kaganapan, o mga sitwasyon ang madalas nakikita natin sa paligid natin, napapanood natin, even sa school, sa loob ng pamilya natin, na ang tanging focus lamang patungkol lamang sa pag-angat ng sarili. Naunawaan mo ba? So, ano po ba yung nagsisimbolize ng Tower of Babel? Na ang tao nagkakaroon ng maling Diyos-Diyos. Ang tao ay nagkakaroon ng maling paghawak sa maling solusyon. Kaya, anong nangyayari? Patuloy tayong namumuhay sa loob ng Genesis 3 problem. And all these problems, sabi dyan, in Genesis 3:15, next, sabi dyan, in Genesis 3:15, there is only one way to solve all this problem. Wala na pong iba kung hindi ang Diyos lamang. Sino po ba ang binigyan niyang solusyon sa atin? The only way? Only the offspring of woman. Who is that po? Jesus Christ. Tama po ba? He is the only way. In Genesis 6:14, this symbolizes Christ also. Siya din ang, this speaks about Christ also, yung Genesis 6:14, na kung sino man ang papasok sa araw na ginawa ni Noah, ay mabubuhay.
ang na kay Kristo, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Tunay na buhay. In Genesis 12, 1-3, sinabi niya kay Abraham, you leave this place. Umalis ka sa bansang ito. And baguhin mo, i-overturn mo yung fate and destiny mo. Kasi ano ba yung fate and destiny natin if you remember our message last week? Our fate and destiny is patuloy na mamuhay sa loob ng original na kasalanan. Yung patuloy na mamuhay sa paghihirap at sakuna. Ito yung destiny and fate natin. Pero anong sinabi ng Diyos? Lisanin mo ang iyong bansa at ikaw ay baguhin mo yung fate and destiny mo. Ano ibig sabihin nito? You just need to obey the Lord. Amen? Because that is the only way for you na makaalis dun sa pagka-stuck sa Genesis 3 o dun sa original na kasalanan pagkahiwalay sa Diyos at pagkabihag kay Satanas. Let's read nga po Genesis 12, 103. Let's read po. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong mama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at ako at gagawin ko sila isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. God gave the identity and authority to Abraham. Amen? And kapag sumunod si Abraham, ito ang magkakaroon si Abraham. Pagpapalain niya yung pangalan niya mismo and yung kanyang generation. So, if we obey the Lord, then our family will be saved. Amen? Hindi lang pamilya natin, pati yung mga yung next generation, yung mga taong makikilala natin, we can save them. Because we have this authority that God gave to Abraham, to Noah, sino pa? Kay Joseph, the 7 remnants, and to all the disciples of Christ. Lahat sila nakatanggap ng tanging daan. Sino po ito? Tanging si Kristo lamang. So, question, paano natin matatalo ang mga bagay na sinusubukan natin labanan or even Satan kung hindi mo alam yung bagay na binigay sa iyo ni Kristo? Tama ba? Paano natin lalabanan ang isang kaaway kung hindi mo siya kilala? Hindi mo alam yung strength niya. Hindi mo alam kung anong kahinaan niya. Tama ba? Same thing. Paano natin matatalo yung problema ng mundo ito kung hindi natin malalaman yung solusyon na meron tayo? Amen? So, in 1 John 3:8, sinabi si Kristo ay bumaba dito sa lupa upang wasakin ang kapangyarihan ni Satan. Ano yan? 1 John 3:8, let's read. Ang nagpapatuloy ay kampon ng dyablo sapagkat simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Very important. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. He came here as true king para wasakin ang kapangyarihan ng dyablo. Ang kapangyarihan ni Satan. Ang kapangyarihan ng pagkontrol sa atin ni Satan. That is the power na binigay sa atin ng Diyos through Jesus Christ. And in Mark 10:45, pumunta rin siya dito upang maging tunay na pari para maglinis ng ating kasalanan. Sinabi dyan, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at sa kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Yun ang purpose ng pagpunta ni Kristo dito sa atin. He wants to save us. Amen? He wants to clean our sin. He wants to remove, hindi na clean. He wants to remove our sin. And He wants na tunay tayo magkaroon ng kalayaan. Kaya naman in John 14:6, sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko lamang. He came here as a true prophet para ipakita, ituro, dalhin sa atin ang tanging daan. Dahil hindi natin kaya i-resolve yung mga problema natin, even Genesis chapter 3. Amen?
with more. Malalaman nyo yung identity and authority niya kapag pinanghawakan nyo na siya ang tunay na pari, hari at propeta. So, Christ gave you 3 things. Amen? Ano itong tatlong bagay nito? The baptism of the throne, the journey of the throne, and the guidepost of the throne. So, lahat ng yan, mai-establish po yan when you pray. When you start praying. Amen? Using the 777. No? Yes, amen. If you use that in your prayer, may establish kayo as baptism, journey, and guidepost of the throne. Ayan ang tatlong bagay na binigay po sa inyo ni Kristo. So, medyo mahabang topic po yung tatlong yan, and I believe medyo na-discuss na po natin yan before. Pero, sa mga susunod pa, we will discuss it para mas malinaw. Pero right now, you need to focus po. Pwede kayo mag-focus dun sa 777 prayer. And use that para ma-establish ito sa inyo. So, once na ma-establish yan sa inyo, works will arise. Kahit manalangin na kayo ng 5 minuto, merong pagkilos po ng Diyos. Amen? Amen. Kaya huwag niyong sayangin. Bawasan niyo ng konti yung pag-i-scroll niyo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Lagyan niyo ng konting time yung prayer ninyo. Kasi sigurado, works will arise. Kasi kapag yung oras ninyo napupuno lang sa phone and sa mga bagay na hindi naman related sa Panginoon, alam niyo po yan, ano yung mag-a-arise dyan? Si Satan. Mag-a-arise dyan yung mga gawa ni Satan. But if you possess this, Regnans, if you possess this and magagawa niyo to during your summit time, sigurado po ako and surely na yung kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa buhay ninyo. That's why you must have summit time. Very important. Amen. Kahit 5 minutes a day, Regnans, grabe. Dapat yan maging non-negotiable yan sa inyo. No? Walang excuses. Kailangan ko magkaroon ng ganito summit time. Kasi, this is the only way na may establish ako bilang baptism, journey, and guidepost of the throne. So, there are 5 things na may establish o yung dapat nating mapossess sa buhay natin. Number 2, sabi dyan, nasa introduction pala tayo, pero don't worry, maiksi lang yung big message. As in, maiksi lang talaga. So, number 2, wherever you go, God's word will be fulfilled. And that is only the answer of only uniqueness and recreation. Tandaan niyo po ha, the answer of only uniqueness and recreation, ibig sabihin nito na kahit saan kayo magpunta, ang salita ng Diyos ay magkakaroon ng katuparan. Amen? Amen. So next, wherever you go, we will start seeing the answer of our prayers. Magsisimula nyo nang makita yung kasagutan sa inyong mga panalangin. Kapag na-establish sa inyo o you possess yung with Emmanuel and oneness. Amen? Amen. O, yan yung mga bagong term natin, ha? So, please remember kasi madalas natin maririnig yung mga term na yan. And AWH, ang daming term, always with healing. Ito, yung lahat ng ginagawa ninyo, lalabas po dyan yung 300% specialization ninyo. That is the answer of always with healing. Sa madaling salita, if you possess Jesus Christ, Regnans, para mas madali nyo maintindihan, when you possess the Word of God, Jesus Christ, naturally, lagi nyong kasama ang Diyos. Tama ba? Naturally, nagkakaroon din kayo ng kagalingan. Hindi lang sa physical body, but also in your skills, in your school, in your job, in everything you do, nagiging specialization yun and nagiging 300% yun ng buhay ninyo. Kaya nagkakaroon kayo ng kasagutan ito. Amen? Amen. And, Regnans, ano yung background ninyo? Heavenly, thronely, and eternal. Ano yung background ninyo? Ang langit, ang trono ng Diyos, at yung walang hanggang kasagutan ng Diyos. Yun ang background nyo, Regnans. Kaya, your time schedule,
Amen? Kapag yung 24 oras ninyo ay nagabayan ng Panginoon, naturally, yung oras ng Diyos nasa inyo din, and that is 25. When the time of God is within you, yung walang hanggang kasagutan ay mapapasa inyo din. And that is the time schedule of God sa buhay ninyo. Amen? You have to find and discover this before kayo lumabas sa mundong ito. Before kayo mag-start sa ministry ninyo. Before kayo mag-start na magturo ng mga remnants, kailangan nyo ma-discover itong mga time schedule ng Diyos na ito. Itong mga kasagutan ng Diyos na ito sa buhay ninyo. Bakit? Bakit importante? Kasi madali tayong mabibigo kapag hindi tayo prepare. Tama ba? Kapag lumabas tayo na hindi tayo handa, madali tayong madadaya. Kapag tayo ay pagka-graduate ninyo, you go on to your, sa trabaho ninyo, o sa mga kung ano mga ginagawa ninyo, yung mga pangarap ninyo, madali tayong madadaya ng kahit anumang sitwasyon o sakuna kapag tayo ay hindi equipped or hindi na establish sa atin itong mga kasagutan ito. Kaya napaka-importante to do your summit time remnants. Kasi your summit time every day will surely bring your future in advance sa buhay ninyo. Amen? Amen. So, number 3, next po. No emperor's ears. Yan. Parang hindi, medyo hindi, nung una hindi ko ito masyadong naiintindihan, pero sa patuloy na pakikinig ng salita, I was able to understand na, alam niyo, totoo nga, no, hindi po lahat ng mga nasa high position sa mundong ito really cares about us. Tama ba? Kasi if they truly care about us, then surely they will also understand yung mga sitwasyon natin sa buhay natin. Kaya maraming mga tao yung nagre-reklamo sa gobyerno natin eh. Parang sinasabi nila, isang example siguro no, na nakikita ko, parang naglabas sila ng, alam niyo ba yung Noche Buena price? Ano yun, in 500 pesos, magkakaroon ka na ng Noche Buena, hindi package, na handa, budget. Kapag may 500 pesos ka na doon, enough na daw yun as your Noche Buena na handa. Tama ba? Pero, sino ba yung naglabas ng ganung budget? Sino ba yung naglabas ng nasa high position, tama? Pero, naranasan niyo na ba yun? Tama ba? Na-experience niyo na ba yun? Na 500 pesos ilalagay mo lang sa harap mo as Noche Buena in a family of how many? 5 pataas. Tama ba? So, talagang they don't really care about the people below them, no? Walang mga emperor na talagang truly care sa mga taong nasa ibaba nila because they just wanted to do their work pero without experiencing kung ano ba talaga yung buhay na meron yung mga taong yun. Tama ba? So, lahat ng paghihirap, lahat ng efforts ng remnants, kahit na hindi ito napapansin ng government natin, ng presidente natin, or even in the highest, yung mga taong nasa high position, surely, kapag pinanghawakan nyo yung covenant ng Panginoon, lahat ng efforts ninyo, ng hardships ninyo, yung mga church officers natin, yung mga pastors natin dito, and mga pastors' wife natin, lahat po nun yan mag-bear ng fruit. Amen? Because kayo yung mga taong tunay na nakakakita ng dapat nakikita ng mga emperors. Amen? Pag sinabing emperors, they are the ones who are in high position. Remember that. So, since tayo, mga remnants, we are called to become spiritual emperors, napakaganda na ngayon palang makita na natin yan. Kung hindi yan nakikita ng mga taong nasa high position, then it's hard for them to resolve the problem of this country. Napakahirap i-resolve ng problema ng buong Pilipino kapag ganun ang klase ng mga emperor na meron ang gobyerno natin. Kaya always remember, hindi dapat doon natatapos. Hindi dapat tayo pumayag na ganun lamang. Kasi kung hindi natin yung babaguhin, magpahanggang sa next generation, mararanasan pa rin nila yung dobleng paghihirap pa.
So, since hindi natin sila mapahinto, hindi natin sila mapababa, then we can become this emperor na kailangan ng bansa natin. Amen? Na kailangan ng mundo. Anong klaseng emperor? Yung emperor na nalalaman kung ano ba talaga yung problema. Yung emperor na nalalaman kung ano pa talaga yung dapat i-resolve at hindi lang yung mga physical na bagay na nakikita natin. So, since napakahirap i-resolve yung problema ng mundo ito, kailangan yung makita na yung lahat ng sitwasyon ng remnants ngayon ay lahat ng yan ang magiging daan para makita ninyo yung future niyo. Kung nagre-reklamo kayo ngayon na kasi yung magulang ko mahirap lang, kaya naman naghihirap lang din ako. Kasi yung magulang ko walang magandang background, kaya naman yung buhay ko ganito lang. Kung sinisisi natin lahat sa magulang natin, then surely hindi magtatagal ikaw ay mapiperish. Alam niyo po yun? Tunay na maghihirap ka. So anong dapat natin gawin? Huwag tayong magreklamo. Do not complain. Complaining, worrying, and kapag tayo ay patuloy na nagre-reklamo sa buhay natin, that is the gift of Satan. Kasi tinuturo niya palagi sa atin, sige, magreklamo ka sa buhay mo. Sige, malugdong ka na lang. Sige, sisihin mo yung magulang mo. Sisihin mo yung gobyerno. Sisihin mo yung sitwasyon mo. Huwag ka na nakuha ng kahit ano. Tama ba? That is the gift of Satan. Yung ituro niya sa atin kung paano tayo lumubog. Yung ituro niya sa atin na hindi tayo dapat kumapit sa tanging kasagutan na si Yesu Cristo lamang. So, always remember, huwag kayong magtitiwala kapag may nagsabi sa inyo na ikaw ay mahirap. Amen? Kasi ano yung background mo? Si Jesus. Ano yung background mo? Yung trono ng Diyos. Yung Trinity God. Ikaw ay magiging matagumpay. Surely na magiging matagumpay when you possess only the covenant of God. Amen? Amen. Kaya be cautious, no? Lagi yung tignan yung paligid ninyo. Lagi yung tignan kung ano yung lumalabas sa bibig ninyo. Kung puro reklamo ba, you need to stop it. Kung puro worries ba, you need to stop it. Kasi that is the nature of those people na kumakapit lang sa religion. Ano yung klaseng religion? Ano ba yung turo ng mga religion? It's only about me. Centered lang. Patungkol sa akin. Sarili ko lang. Tama ba? Pero, ano yung tinuturo ng gospel? The gospel teaches only. Amen? Ano po yung tinuturo ng gospel? Only Jesus Christ. Diba? Yung religion, tinuturo, o gawin mo to, gawin mo yan. Pero anong tinuturo ng gospel? Yung habag ng Diyos. We only follow kung ano yung habag ng Diyos. Diba? We need to pray first para makita natin yung habag ng Diyos. Pero sa iba, yung tinuturo ng mga religion, gawin mo to para ikaw ay pagpalain. Gawin mo to para diba? So, kailangan natin i-correct yung bagay na yun. We only depend dun sa grace ng Panginoon. So, tinuturo sa atin, pumunta ka sa ganito, pumunta ka sa ganyan. Usually, alam niyo po sa bahay namin, ang dami kumakato. Ang dami kumakato. And they are religions. Kumakato sila nag-sulisip. Kasi meron daw silang gagawin ganito. So, you know our church ay ayaw natin gawin yun. Kasi we don't beg. Tama ba? Hindi tayo nag-beg. Kasi we only depend dun sa grace of God na meron tayo. Amen? When we pray all together, surely God will open doors para magawa natin yung ministry natin. Amen? And yung ministry, hindi naman po kailangan meron kang malaking church eh. Yung ministry, hindi kailangan maging mayaman yung lahat ng miyembro. Hindi. Yung ministry, nagsisimula po yan sa isang tao na pumapasok sa loob ng simbahan. Meron nga po kikwento sa Reverend doon sa message, no? There is a taxi driver na pumunta daw, makikisiya lang daw sa church nila. And then, naging turning point yun ng taxi driver. He was able to listen to the Word of God. He was able to listen to the Word of salvation. Kaya anong nangyari? Ano pong nangyari? He was saved. Yung turning point na yun, na pumasok lang siya, yung opportunity na naiihi siya, makikisiar lang, naging turning point ng buhay niya para makatanggap ng
gospel. So, remnants, remember, yung mga batang pumapasok dito, if we teach them only the gospel, surely po, they can become the spiritual emperor who can save our country. Amen? Amen. So, there's no reason for you to there's no reason for you to worry. Hanggat nasa iyo, pinangahawakan mo ang salita ng Diyos, makikita mo ang tanging daan. So, dahil nga ang tanging daan, we go to our main message, very short. What kind of way? What kind of way? So, let's see sa life ng ating mga remnants sa Bible. Number 1, Genesis 37, 1 to 11, it is Joseph. He was sold off. Siya ay binenta. Pero naging dahilan yun for world evangelization. Amen? Amen. Siya ay napunta sa tahanan ni Potiphar. Naging daan yun para matuto siya mapag-aralan yung patungkol sa economy. Amen? Siya ay nakulong, pero naging dahilan yun para mas maunawaan niya ang politics. Tama ba? Bakit? Kasi meron pa ng plano ang Diyos sa kanya. Siya pala ay magiging isang gobernador. Siya pala ay magiging isang daan para mailigtas yung buong Egypto at yung mga karatig na bansa. So, ibig sabihin ito, if we see our situation this way, na ito ang daan ng Diyos, ito ang pinigay ng Diyos na daan, kung bakit niya sa atin pinaparanas yung mga bagay na ito, then, kailangan natin makita ang buhay ni Joseph. So, lastly, he met the king. Kaya dito nagsimula na yung daan ng world evangelization. Amen? He was homeless. He was homeless. Wala siyang tahanan. Pero that becomes the way para makita yung kasagutan ng Diyos. Kaya remnants, do not be deceived. Huwag kayong magpapadaya. Sabi mo sa katabi mo, do not be deceived. Amen. Hindi nyo kailangang pumunta kung saan-saan para humingi ng encouragement. Kasi nangihina kayo, uy, ano bang ma-advise mo sa akin, nangihina ako. We don't have to do that. Kasi ang tanging encouragement lang na kailangan natin, yung encouragement na nagagaling sa Panginoon. Amen? Amen. Second, Exodus 2, 1 to 10. It is Moses. He learned all this. Lahat ng meron siya sa kanyang ina. Kaya remnants, napaka-importante na pwede niyong kunin yung mga qualities ng mga nanay ninyo, yung mga tinuturo even, yung mga nanay natin sa loob ng simbahan, yung ating mga nipunes, alam niyo po yun, yung tinuturo ng mga adults sa atin, we can use that as a weapon para ma-save natin, hindi lamang yung lugar na to, kung hindi ang buong Pilipinas at buong mundo. Amen? He studied in the palace for 40 years. So, after nang makalabas sa kaharian, ano nangyari? Napunta siya sa wilderness. Tama ba? Umalis siya sa Egypto, napunta siya sa kawalan, sa wilderness. Pero, yun yung naging daan para siya ay makapaghanda. Amen? So, he was 80 years old. 80 years old na. Handa na, no? 80 years old na siya. Nung tayo na ma-realize niya yung calling niya. Amen? So, he took out the Israelites sa Egypt and they find the way. Hinanap nila yung daan. So, si Moses, pwede niyo makita yung buhay ni Moses sa buhay ninyo na puno ng paghihirap. No? Pero, he was able to become a victorious disciple. Amen? Number 3, 1 Samuel 3, 1 to 19. Hindi ko na nilagay din yung mga verse ha. Kasi ang haba, you can read it at home, no? In 1 Samuel 3, 1 to 19, not a single word of Samuel fell to the ground. Lahat ng sinasabi ni Samuel sa kanyang bibig ay nagkakatotoo. Ito yung kapangyarihan ng isang disciple who always obeys the Lord. Isang disciple who possess only the Word. Amen? He keep and obeyed all this at the very young age. Bata pa lang siya. Pinanganak pa lang siya. He was trained. He possessed already
the covenant of God. Kaya naman siya yung naging main figure ng Mizpah movement. So if you don't know the Mizpah movement, please pa-research kasi masyadong mahaba kapag another topic na naman yan. Pero he was able to save his nation. His age, hindi lang nation yung panahon niya, walang gihirang naganap, walang natuloy na gera. Ganon ka-powerful ang isang disciple who grow up possessing the covenant of holy. Amen? Amen. So ano pa? He was able to raise David. Kasi nakita niya ang daan na kapag daw tayo, mga remnants, we also find remnants who we are. Ito, remnants na pwede rin natin i-train, no? Surely we can save the next generation. So same thing, no? Yung generation ni Samuel na save niya, trinain niya si David bata pa lang, nung lumaki na si David, naging hari siya, he was able to save his generation. Amen? So, ganon ka-powerful po, kaya hindi tayo dapat mag-alala. Hindi nyo kailangan mag-alala sa pag-aaral ninyo, sa school ninyo, no? Definitely, ma-overcome nyo at magiging victorious kayo niyan. Kasi 5 years from now, remnants, 5 years from now, lahat ng bagay ay magbabago din. Amen? Kaya, dun sa loob ng 5 taon na yun, kapag pinanghawakan nyo ang pangalan ng Diyos, pinanghawakan nyo si Yesu Cristo, tingnan nyo yung buhay ninyo. Why said, hindi, huwag na. Later na lang, after 5 years na lang ako magsisimula. Then, you lost that 5 years. No? Tingnan nyo yung mga remnants. Ilan taon na kayo dito? Kaya ilan taon ka na sa church? 12 years. Diba? Yung 12 years na yun, preparation, training, and now, graduate na si Ken. Amen. Amen. All for the glory of God. And hindi natin alam, di ba? He will become that spiritual emperor who possess only the gospel. Amen? Amen. So, our age will become different. Kaya kailangan natin sumabay sa flow ng gospel. Amen? Sa flow ng salita ng Diyos. So, we need to follow. Ayan. So, number 4, Psalm 78, 70 to 72. Sino yan? It's David. Diba? It's David. David see this covenant, yung importance ng covenant, yung importance ng pagsunod sa Diyos at the very young age. Kaya naman, sinabi ng mga kapatid niya, baliw si David. No? He was called crazy ng kanyang mga kapatid. Minsan may gano'n tayo sa pamilya. Tayo yung laging sumusunod sa salita ng Diyos, we always go to church, kaya minsan nabubuli tayo ng iba natin mga kapatid, mga kamag-anak. Si ano, ganyan na yan. Masyado na yan maka-Diyos, hindi na yan bilog sa atin. Tama ba? Minsan na ano bang tawag doon na out of place tayo. Kasi tayo, sumusunod tayo sa salita ng Diyos and the rest of the people, hindi. Kaya minsan akala natin tayo yung others, pero alam nyo ba? Kayo yung pinaka-unique doon sa mga tao na yun. Because you possess only the solution. You are saved, sila hindi. You are a child of God, sila hindi. Pero, you know what? Ito yung pinaka-importanting bagay na meron kayo. You have the identity and authority na ma-save nyo din sila. Amen? You have the identity or you have the power para ma-save mo din sila. Kaya let's stop comparing ourselves to others. Hindi natin dapat ikumpara yung simbahan natin sa ibang simbahan. Kasi we possess only the gospel. Amen? Huwag niyo titignan, yung church nila, ang laki. Ang saya ng worship nila. Diba? Ang daming tao sa worship nila, pero tayo, ganito lang tayo. You do not compare like that. Bakit? Kasi lagi yung titignan, ano ba yung gospel na meron dito sa loob ng simbahan natin? If it's true gospel, no? If it's, sabi ni Pastor Mark, if it's full gospel, no? If it's speaking only about Christ, then it's true gospel. Amen? Amen. Kaya hindi nyo dapat i-compare yung simbahan natin o yung sarili nyo sa iba. So wherever you go, you will surely shine the light. This is the proof and evidence yung buhay ni David. Na kahit sa
will shine the light. Lahat ng gera na napuntahan ni David, siya ay nagwagi at nanalo. One example, yung laban niya kay Goliath. Sinong nanalo? Kinailangan niya ba ng maraming armas? Kinailangan niya ba ng matalim na espada? Hindi. Tumulot nga lang siya ng bato eh. Tama ba? Slingshot lang. And yung skills na yun, ginagawa na yun sa pagpapastol niya ng tupa. Kaya remnants, napaka-importante na yung mga ginagawa ninyo. Kailangan yung tignan ng maigi kung magagamit niyo yan for world evangelization. Amen? Because through your skills, you can destroy Satan. Kasi sino nagbigay ng skills na yan? Only God. So, the light of the fulfillment of God's word, answer to prayer, yung liwanag ng 300% that changes everything, yung liwanag ng heaven, heavenly, thronely, and eternally, lahat ng yan, you will possess when you establish yourself doon sa answer ng tanging daan. Amen? This is the eternal light. And dalawa na lang, 2 King 2:11. You have to look at the way carefully, katulad ni Elijah. A lot of servants in his time said, kailangan natin mag-stay dito, kailangan natin pumunta sa gano'n, kailangan natin pumunta doon. Diba? Pero ano ginawa ni Elijah? Siya ay nanatili. Amen? Yung mga taong nagsabi na pumunta sa gano'n, gawin yung gano'n, they lost their way. Kaya do not listen to others. You only listen to God. Amen? Amen. So, katulad ni Elisha, this is the way, no? Ito yung way kung paano nahanap ni Elisha yung daan o yung kasagutan. So, he only followed Elijah because he know that Elijah only followed the Lord. No? Kumbaga parang si Elijah, disciple ni, si Elijah, disciple ni Elijah. Tama ba? Kumbaga tinitrain ni Elijah si Elisha. Kaya, for example, tayo po, si Pastor Mark. Diba? Sino ba yung mga disciple ni Pastor Mark? Diba? Si Fred, si Dayan, diba? Si Carlin, si Ruth Ann. So, the rest, no? Yung mga remnants natin dito. Katulad ni Elijah, he only followed. Katulad ni Elisha, he only followed kung ano yung sinasabi ni Elijah. Because he believed that Elijah is called by God. Amen? Si Elijah ay tinawag ng Diyos nung time na yun para mailigtas yung generation nila. So, to till the very end, pinanghawakan nila yung covenant ng Panginoon and he follows Elijah. Amen? So, ngayon napaka-importante na lagi rin tayong makinig sa mga sinasabi ng pastors natin, sa sinasabi ng pulpit message natin. Bakit? Yung mga pastors po natin, they are called by God. Amen? Sino nagbibigay ng message sa kanila? Only God. Amen? Kaya walang sasabihin yung mga pastor natin na ikasasama nila. Amen? Para kayo sumunod Palo kayo, mamaya. Charot. Ayan. So, they are the ones who raised the Dothan movement. No? Because of their talent, no? Naligtas nila yung generation nila through the Dothan movement. So, remnants, you must understand that this is the time na dapat nyo maintindihan mo na you only follow the Lord. And if yung pastor ninyo is only teaching you the Word of God, then you can follow. Amen? Amen. So, it's not the time for answers kung tayo magmamadali. Sumusunod naman po ako, pero bakit wala pang kasagutan? Huwag kayo magmadali. Imagine si Moses, 80 years. After 80 years pa, si Joseph, ilan? If you remember, wala naman sinabi, 35? Diba? So, sino to? Wala dyan eh. Wala dyan yung isang remnant na merong specific na ano. Pero, the rest of them, it took them a lot of time, years, bago nila na-receive yung pinaka-answer sa buhay nila. So, kailangan nyo munang maintindihan ng salita ng Diyos before
kayo magmadali na makita ang kasagutan ng Diyos. The words that you will understand right now during your remnant years will last in your entire life. Amen? So, what you hear right now, kung ano yung mga bagay na sinasabi niya na amen, surely matutupad ito sa inyong future. Amen? Amen. Amen. Yung iba, parang ayaw nila ng future. No? Sabi niyo, amen. 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 Yung mga bagay na sinasabi niyo na amen, matutupad yan sa inyong buhay. Amen. So, this is a tremendous message po ng Bible. Kaya napaka-importante na makinig tayo palagi ng salita ng Diyos. Number 6, lastly, in Babylon, it was Daniel. No specific verse kasi masyadong mahaba yung ginawa ni Daniel. Maraming maaari siyang napaglingkuran, no? Pero Daniel already possessed the covenant, these answers. Kaya lahat ng napagsilbihan niya na hari, lahat sila, he was able to save them. Amen? Amen. So, yung mga kaibigan niya din, si Shadrach, si Meshach, Abednego, and even Esther, they all possess this verse. Kaya sila'y nagtagumpay. Yun lang yung kailangan nila, and yun lang ang kailangan ninyo. Amen? Starting now, may you really engage and enjoy these blessings po. Amen? Only the way. Only the way. So, conclusion, how do we do so? Paano natin gagawin ito? 2 things. 2 bagay lang ang dapat niyong tandaan bilang mga spiritual emperors. Number 1, change all your thinking into prayer. Amen? Change all your thinking dun sa answer ng way. Sino po yung way? John 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen? Change all your thinking towards sa blessing of a summit. Yung sinabi ko kanina, ano yung must-have summit? Pakibalik na doon. Yan. Change all your way. Change all your blessing towards this. Amen? So, number 2, all your breath dapat patungo lamang sa panalangin. Diba? Kung pwede nga yung buong paghinga nyo, 24 oras, puro panalangin eh. Kaya lang, hindi natin kayang gawin yun eh. Kaya, you start 5 minutes. Napaka-importante. You start your summit time kahit 5 minutes. Ito, dapat niyang maging daily routine. Kailangan niyang maging daily routine to for us to become that called spiritual emperor. Amen? Amen. So, the world will bow to change. No? Maraming development na yung nangyayari sa mundo natin. Alam nyo, ang dami na mga tao, one day, maraming mga tao mas mawawalan na ng trabaho. Kaya parang magiging useless ng mga pinag-aralan natin. Tama ba? Bakit? Kasi hindi tayo sumusunod sa flow. Di ba? Doon nga sa mall ngayon, isa parking festival po, no? Bago ng parking nila. Ibig sabihin nun, nabawasan ng empleyado. Kasi automated na siya. Tama ba? So, marami na. Kapag hindi tayo sumabay sa mundong ito, and without the gospel, of course, malalamot din tayo ng pagsunod sa mundong ito. Kaya, while following sa development ng mundong ito, you need to follow and obey the word of God. Amen? Because of you, your family lines, yung problema ng family line nyo will be solved. Amen? Because of you, remnants, remember, you will be able to block the curses and yung curses ng family line ninyo. Amen? I-declare nyo na ngayon pa lang. We don't want na yung curse na meron tayo maipasa pa natin. We must block the disasters of this age. So if there is one person or one remnant that will walk upon these answers na gagawin, susunod, truly, dito sa kasagutan nito, surely, maliligtas po natin ang ating bansa. Kailangan na. Kailangan na. Grabe na yung baha, no? Sobra na. Anong dapat natin gawin? Isisi natin sa presidente. Hindi niya rin ma-resolve. Hindi niya naman kayang inumin o itimpain yung baha, di ba? But, all we can do is, everything we do, we put it into prayer. Amen? Simulan natin
May we find and resolve these answers in our lives. So starting today, Remnant, sabi mo, do not worry. Do not worry. Do all things with the power of Jesus Christ. Do all things with the power of Jesus. Amen. Amen. That is the only way. The way. Amen. So, let's pray po. Tayo po'y manalangin. Lord, we give thanks to you, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapala ng iyong salita. May our remnants know the things that belongs to them, Panginoon. Lahat ng bagay na ibinigay niyo po para sa mga tinatawag ng spiritual emperors, may we possess it, Panginoon. Or may we establish ourselves as a partisan, Panginoon, so that we can only walk through your path, Panginoon, through the way na inihantay niyo po sa amin. Help us, O Lord, na magkaroon ng kalakasan and do not let us be deceived by any situation, Panginoon, but only focus sa tanging daan si Yesu Cristo lamang, Panginoon. Help us na ma-raise ang aming mga remnants to become the spiritual emperor who carries the qualities, Panginoon, who carries the qualities of a spiritual emperor na magliligtas sa bansang Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon. Help us, Panginoon,